Kumbaga, ano lang sa akin, relay-relay lang. Hindi ko nga alam kung hearsay lang to or totoo, no? Pero wala ako sa posisyon na magsalita, no? Kasi hindi ko nga nakakausap sila. Pero si Kapeso kasi guys, pumunta doon, no? Si Kapeso kasi nakausap niya, no? So hindi natin alam kung ano po ang na-confide or naisabi ni Nanay Hansel kay Kapeso. So, since nakapagsalita na si Kapeso, ang kulang na lang po talaga is confirmation ni Nanay Hansel na is either totoo or hindi, Oo, no? yun. Yun ang maganda. That's good. Confirmation na lang kung totoo ba yung kwento ni Kapeso o hindi. Kasi ang mangyari dito guys, ito comment ko lang po ito. Kapag tinanggi, pag sinabi ng magulang na totoo yung sinabi ni Kapeso, lumalabas, totoo yung claim na hinawakan as a manager ni Doc Lat, and the same time, kinokontrol at didiktahan sila. So maraming magagalit kay Doc Lat ngayon. Promote na yung taong nagbigay niyan is may business silang ganyan, di ba? O sabi nga ni Asa, sa mga gusto pa po mag-order, di ba? Ng mga produkto na yan, i-PM nyo lang ako. So ibig sabihin, kung may mag-order niya ng bulyong-bulyong, promotion din yan ng may-ari ng produkto na pinopromote nyo dyan sa Team Guapa, di ba? So, kung tutuusin, pareho ang nangyayari na nagagamit yung si Beyonce, nagagamit din dito sa kabila, no? Napopromote ang negosyo ni Kapeso dahil sa pagbigay niya ng mga product kay Beyonce. Pero sa inyo ganun din, napopromote din yung business niyo diyan dahil sa pagbibigay niyo ng product kay Beyonce. Di ba? Hindi ganun. Tama naman po kayo, Ma'am Kapitana. Agree ako doon sa sinabi niyo. Kumbaga parang both naman kayo nakikinabang ganun din, Pero ano niyo, Ma'am, kasi ang sasabihin lang dito ng mga Team Guapa sa inyo, mas legit kasi sila. No? Kumbaga sa empleyado, kumbaga sige, dun sa word na empleyado nila, kunwari ito employer tsaka employee. For example, ako sige, ABS-CBN ako. For example lang po ito, ABS-CBN ako. Meron akong talent, nagpunta yan sa amin. Ngayon, syempre, kung kami gagawin naming promoter itong talent namin, may karapatan kami kasi sa grupo namin siya. 'Di ba? Kami ang tumulong sa kanya, kami sumuport sa kanya unang-una. O tapos merong may epal Ang isang vlogger at content creator, di ba? Ay natural lang po yan na makipag-collab ka. Yung mga million views nga dyan, sila nga ni mga Ibana yan, sila ni yung mga sinong sikat yan, si Haraki, sino nga yan. Million na nga yung views nila, si Kamangyan, mga million. Sila si Naida, sila Mangyan. Na nga yung views nila, nakikipag-collab pa sila. Kasi yan, mai-expand yung channel nila. Mas makilala sila ng karamihan, kaya dyan sila kumikita, may mga endorsement silang mga nakukuha. Di ba? O ngayon, nagbigay kayo ng product kay Beyonce as pangkabuhayan, kailangan ni Beyonce ibenta yun. Kailangan ni Beyonce ibenta yun, yung mga product na binigay ninyo. Si Kapeso, nagbigay din naman siya ng product na hindi na kailangan ni Beyonce ibenta. Di ba? Tingnan nyo nga guys, Selos talaga ang dahilan dito. Binibigyan nyo si Beyonce ng produkto na ibenta ni Beyonce bilang tulong nyo sa kanya na yon. Si Kapeso, nagbibigay din po ng produkto niya kay Beyonce na hindi na niya kailangan ibenta. Sige, pare-paras naman kayo. Nanggagamit kayo. Hi guys, samahan nyo ako guys na gumawa ng video reaction. Siyempre dito sa kaganapan talagang tumitindi Ang tanong, ano nga ba ang katotohanan tungkol dito sa nangyayari ngayon? Dami. Lalo na yung sa Team Guapa at sa Batalero family, pag-uusapan natin yan guys. Siyempre, pakinggan natin ang isa sa mga defender ng Team Guapa na si Kapitana Heights, At maganda mapakinggan natin to, At try natin na gawa ng video reaction, At ano ba ang totoo? Kasi paano gusto ko rin malaman Kasi at least tayo ay magiging updated tayo sa mga nangyayari. So anyway, shoutout po sa lahat ng mga Team Kalingap, Bula, Luzon, Visayas at Mindanao, syempre sa buong Mega Metro Manila. Shoutout po sa lahat ng mga solid viewers natin, especially pati yung ating mga solid viewers at syempre yung mga members natin, At kung gusto niyo po magpa-members na po kayo sana sa YouTube channel ko. Malaking bagay po yan as support. And salamat po sa mga supporter natin, mga members na talaga laging support sa atin. Anyway, hindi ko na papatagalin guys at pakinggan natin itong live ni Kapitinan ni Heights. Tama ba? So tara, pakinggan natin to. Yung issue ni Dr. Love kay Kapeso.
No, kung naalala nyo, mayroon po silang history niyan. No? So parang nanumbalik yung issue. Na kung tutuusin nung time na yon, parang na-set aside yung issue kasi nakafocus ang pagsuporta kay Beyonce. So kung tutuusin dito, ang issue dito is about sa empowered woman na kung saan talagang galit sila kay Kapeso. Plus the fact na si Dr. Lab may issue din kay Kapeso. So parang nanumbalik, no? Nanumbalik na kaya ayun ito na. Dagdagan pa ng mga ibang supporters na solsol din. So ganyan po talaga yung mangyayari. Oh. Daddy Baloy TV, ayan, shout out. Mega love shout out rin sa Lilo hanggat may goal pa. Shout out sa lahat ng Team Guapa. Ayan. Daddy Boy TV, shout out po. Maraming salamat. Maraming salamat. Hindi ko po kasi makita dito ay. Ayan. Wala po kasi dyan ay. Di na kasi pwede i-content ni Kapeso ang matubang, kaya sinuklat ang tinitira ngayon ni Kapeso para may content siya. Kung nagko-content din naman si Kapeso doon sa kanina nga content niya about doon sa sa prosecutor's office ba 'yon? Na dapat magkikita sila. Ayan. Actually, pwede naman niya i-content, pero wag niya lang babanatan tungkol dun sa kaso. No, bawal nila pag-usapan yung kaso. Pero kung magko-content siya to update, I think wala mali dun. Ayan. Eldigo, shout out. Maria Anderson, shout out. Saka Calvin Pogi, may sariling pag-iisip ang mga sponsor kung sino ang gusto nilang suportahan. Kahit anong gawin mong pagbabango sa sponsor. Yes, totoo yan. Kaya nga sabi ko guys, kahit mag-serko-serko pa si Kapeso, kung hindi siya type ng mga sponsor na tulungan, wala din naman tutulong. Di ba? Kasi sa mga sponsor guys, choice nila yun kung sino yung tutulungan nila Di ba? Sabi nga, Oo, tama ka naman dun. Choice ng ng sponsor. Pero the mere fact na yung mga sponsor na yun galing kay Beyonce, kay TQ, Pero syempre tama naman siya doon. Hindi mo mapipilit yung mga sponsor. Sino yung gusto nilang tulungan? nga ni Mang Rene, hintayin natin na magsalita ang pamilya Batarero. Sa totoo guys, no, totoo kasi sa ngayon naguguluhan tapos kanya-kanya ng konklusyon dito sa mga nangyayari na to. Pero hindi tumagal si Bian kasi may tesis si Bian umalis kaagad. Okay? Sabi ko nga kung may issue sila kay Kapeso, labas si Beyonce. Totoo man yan. No? Ang tagal ng issue na yan kay Beyonce, balibahasa, sabi ni Kuya Eddie, shout out po, maraming salamat. Yon ang nagpasama, yung naging kwentuhan, ginawang content ni Kapeso. Ang sabi ni Ma'am Nika, Tsaka alam mo, yung kay Kapeso na kwentuhan, hindi niya ilalabas yun kung walang permiso ng family. Ng pamilya, di ba? Meron yun. niyaya naman sila maligo. Iba kasi yung guys so bakit? Kung yun ang sabi ni Ma'am Nika, bakit nasabi ni Dr. Love sa live niya na parang binaliwala ni Beyonce yung sponsors na kesyo nag-effort, nagrenta pa ng sasakyan, di ba? So bakit may ganong issue? Walang mapapala ang mga sponsors, malinis ang intensyon, nabasa ko na to. Yun talaga, kita nyo guys, no? Kung basihan nyo yung mga komento ng mga supporters, ang issue dito talaga is about sa panggagamit. Kasi nga, in-issuean si Kapeso na ginagamit si Beyonce. Plus, may lumabas ito ngayon na about sa produkto kasi parang ngayon lang to guys no? May lumabas na issue na ang produkto pinangalanan kay Beyonce. So parang lumalabas din na parang ginagamit din si Beyonce, no? Although na sabihin natin na nakinabang din si Beyonce kasi kung bigay sa kanila yun, ibenta nila, and then para na sa kanila, parang na rin yun, parang ang kalabasan nun, parang nagbigay ka din ng pera na tulong pero dinaan mo lang doon sa produkto na ibenta nila, no? Pero at the same time, pag sinabi ninyo yan ay galing kay Ma'am Nika, produkto ng pamilya ni Ma'am Nika diyan, promotion pa din 'yon, 'di ba? Promotion pa rin 'yon, kumbaga pinopromote mo pa rin yung product ni Ma'am Nika, no? Na yan yung binigay nila kay Beyonce ay galing yan sa business nila ni Ma'am Nika. So at the same time napopromote pa din naman yung business nila. Kawawa si Pero ang tanong doon, yung promotion na ba 'yon binayaran binabayaran ba si Beyonce? Kasi ang pagpo-promote dapat hindi lang yung sa galing doon sa kita. Kasi syempre, yung kita mo, iba pa yung sa ibibigay mo. Sa akin lang, dapat kung si TQ ay nagpo-promote ng produkto, dapat may bayad siya. Separate yung bayad doon sa ibibigay na galing sa mapagbebentahan. No? Dapat, kasi nag-promote ka. Ngayon, wala naman libre ngayon No? Kung magpo-promote ka ng isang produkto, dapat yon may bayad si TQ. Pero I don't know sa usapan nila. No, pero okay din naman 'yun. Nakakatulong din naman po 'yun. Kumbaga both side nakakatulong at the same time nakakatulong dun sa sponsor, makakatulong din kay TQ, no. So win-win. Ang tanong ko na lang diyan, kung may bayad ba siya, mayroon siyang talent fee dun kasi gagamitin yung mukha niya, gagamitin yung pangalan niya. So supposedly, pag ginamit mo yung mukha at saka yung
yung pangalan, lalo sa produkto, pagkakitaan mo, dapat yung may nakukuha siyang pera o bayad. Yan naiipit. Totoo yan. Kasi syempre, sabi ko nga, pumunta si Kapeso doon sa bahay nila, tao na pumunta doon, tao din nilang hinarap. Sabi ni Beyonce, mabait daw si Kapeso sa kanila. Tapos, ito namang mga sponsors, nagbigay kay Beyonce, abay, sino ba naman ang ayaw doon sa blessings? Di ba? Eh, siyempre, tanggapin niya. Kaso lang, ay nagkaroon ng issue ng salpukan. So ngayon, may issue na panggagamit, tinitingnan ngayon yung bawat panig kung sino ba talaga yung manggagamit. Nakita naman lahat naman na kinabang kay Beyonce. Di ba? Halos lahat naman, no? Iba nga lang yung definition nung kung paano niya ginamit, at the same time paano niya napakinabangan. Di ba? Meron kasi yung nanggagamit talagang, pag sinabi mo kasi nanggagamit, ikaw lang yung talagang nagbe-benefits, no? Pero kung parehas kayo naggagamitan, tapos nagbe-benefits kayo both side, walang problema yun. No? Yun. Lahat tayo nakinabang kay Beyonce. No? Ako bilang reactor, nakinabang ako kay Beyonce kasi ginagamit ko siya as content na nireaksyonan ko yung issue, which is normal naman yan sa mga reactor na talagang mag-reaction sa issue. No? Tama yun, agree ako dyan sa punto na yan. Pero iba naman yung ginagamit mo siya kasi, like for example, ginagamit mo siya kasi gusto mong i-promote yung business mo, no? Ginagamit mo siya kasi gusto mong magkaroon ka ng malaking views kasi nandiyan sa channel mo. Iba-iba. Pero kung ipopromote mo yung produkto mo, make it sure babayaran mo siya. Lalo gagamitin yung pangalan niya, tsaka gagamitin mo yung mukha tsaka pangalan niya. Dapat yung may bayad yun. Separate, no? Hindi yung gagamitin mo siya, ibebenta mo yung produkto, kung ano yung kikitain doon, mapupunta doon sa pero pwede naman din yun, depende sa usapan. No, pero pag yan, tinari, ginamit mo yung pangalan niya, mukha niya, kumita ka, tas mas malaki pa yung kinikita mo kaysa doon sa binigay mo. So, para sa amin, panggagamit doon. Pero supposedly, dapat may bayad yun. Kasi yun, isang case-to-case scenario, guys, no? Pero kung speaking upang gagamit, lahat naman nakinabang kay Beyonce, lahat naman ginagamit si Beyonce, eh. Tsaka maganda naman yun, yung ilagay sa produkto. Ako, walang masama doon. Di ba? Kapitana, nakakatabang na sila, kaya ako sa'yo na lang kumanood kasi may sense ang sinasabi mo. Ang mali ni Kapeso, ano man sana yung napag-usapan nila na isip muna sana. Minsan kasi, guys, sa huli na yung pagsisisi. Siguro nung time na yon parang nadala si Kapeso doon sa, na-overwhelm siya siguro, na sabihin yon kasi feeling niya, makakatulong to sa pamilya Batalero. Hindi, ako feeling ko lang naman. Hindi naman ilalabas ni Kapeso yun kung walang permiso. Ang lakas yan ang loob na sinabi ni Kapeso. Tsaka at the same time, tingnan niyo yung intention. Bakit sinabi? Bakit kinuwento kay Kapeso yung bagay na yun? Hindi kay Dr. Love. Kasi, kung talagang yan, may intention sila na, kumbaga, kukwentuhan lang, bakit kay Kapeso lang kinuwento? Di ba? Hindi nyo ba napapaisip? Hindi nyo ba naisip yun? Bakit kay Kapeso lang kinuwento? Tsaka at the same time, ang tapang ni Kapeso na ilabas yun. Imposibleng hindi yun alam ng magulang. Pero syempre, ilalagay pa rin natin na maaari si Kapeso lang ang nag-decide nun na ilabas yun. Di ba? Pero hindi tayo sure kung pumayag din yung pamilya na Kasi hanggang as of now, wala akong naririnig na komento na nagagalit sila kay Kapeso kasi inilabas yun. Kung meron inilabas ni Kapeso yun, biglang may lumitaw na komento ng nanay o ni Beyonce, di ba, tungkol doon, dapat nagalit sila kay Kapeso. Bakit hindi sila nagalit? Kasi kung talagang hindi nila ginusto. Ay ngayon, kung walang comment na ganon, ilang araw na lumipas nung sinabi ni Kapeso yun, wala silang reaction. So, ano maiisip ng ibang viewers? Ibig sabihin, ginusto nila na ilabas at sabihin ni Kapeso yun sa tao. Yun naman yun, di ba? Kung mag-iisip ka. Nasabihin ko to. Opinion ko lang po yun, ha? Opinion ko lang po. Hindi ko naman po pinipilit yun. Maaring mali po ako. Kasi baka feeling niya, hindi may labas. Kaya nga sabi, baka meron talagang naikwento si Nanay Hansel kay Kapeso na parang feeling ni Kapeso, nakakatulong to pag nilabas ko to. Meron talaga. Anong parang meron talagang ikinuwento. Hindi maglalakas loob si Kapeso kung walang kinuwento. Hindi nga naireklamo hanggang ngayon, wala nga komento yung magulang eh. Kasi kung talagang ayaw nila yan, nagalit siya kay Kapeso. Ba't wala silang reaksyon? Ngayon, kung mag-react sila ngayon, huli na. Huli na kasi napuna na kayo. Makakagaan to sa pakiramdam ni Nanay Hansel kung mailabas ko ito. Kumbaga, parang tumayo siyang spokesperson nung time na yun, parang na-overwhelm siya. Hindi natin alam kung ano yung kwento ni Nanay Hansel. Pero, dahil nga maraming blaming na lumabas, so na-realize ni Kapeso na, tama, sana hindi ko talaga sinabi. Which is, aminado naman siya at tumingi naman siya ng pasensya. Kaso nga lang, may consequences na nangyayari. Nagkaroon na ng issue. Pero para sa akin, feeling ko talaga merong naikwento si Nanay Hansel kay Kapeso talaga. Na siguro, yan din na naramdaman ko. Meron yan. Lakas ng loob eh. Sabi ni Kapeso, may lalabas pa siya eh.
ayaw lang talaga ni Kapeso din na mapasama sila. Kaya sabi ni Kapeso, dapat magsalita sila kasi mahirap ipagtanggol ang taong hindi marunong, hindi niya rin may pagtanggol yung sarili niya, di ba? Or mahirap tulungan ng isang tao na hindi niya tinutulungan yung sarili niya. No? So, feeling ko lang talaga, no? Pero alam nyo guys, darating yung time na lalabas rin niya ng katotohanan. Ngayon kung magsalita man si Nanay Hansel at feeling ni Kapeso ay kulang yung sinabi ni Nanay Hansel, selective yung sinabi ni Nanay Hansel, feeling ko lalabas at lalabas din naman ni Kapeso yan. Kaya siguro, mas mabuti, no, na ano na lang talaga ni Nanay Hansel, no, i-voice out na lang talaga niya yan kung ano talaga yung totoo. Kasi Tsaka ako talagang mayroong pang-aap no? Sa side ni Doc Lat, ilabas niyo po yan, huwag kayo matakot. Kasi lalabas, kayo pa magiging labas na masama dyan pag di kayo nagsabi. Kasi itatanggi lang naman ni Doc Lat yan Tulad nung pagkocontrol, pagdikta, yung pagiging manager, tatanggi niya yan. Pero dapat ton, magsalita yung magulang. At least para malinaw, di ba? sooner or later guys, lalabas din ang katotohanan, no? Time is the ultimate truth teller. So mas mabuti na mas maaga pa, magpakatotoo na lang talaga, no? Kasi masisira ka rin yan bandang huli kapag nalaman nila na, di ba, na kinakampihan ka, didepensahan ka, tapos ang ending pala sinungaling ka. Masama pa yung ganun. Kapitan, kung hindi nyo naman ni-reaksyonan, makakalimutan ng tao si Beyonce, kaya nagkatulungan lang ang bawat isa. Tama, Kapitana, may naikwento talaga ang nanay ni Beyonce. Feeling ko lang, guys, no? Kasi hindi talaga... Meron yan, sinabi na nga ni Kapeso nagkwentuhan sila, napag-usapan. Meron talaga yan, imposibleng wala. Bire mo, ilang oras kayo nag-usap doon, nag-banding-banding, ayun lang sinabi sa'yo. Imposible yun. May mga alam din ako guys pero siyempre hindi valid kung ako yung magsalita kasi hindi ko naman nakakausap si Nanay Hansel personally. Kumbaga ano lang sa akin, relay lang. Hindi ko nga alam kung hearsay lang to or totoo, no? Pero wala ako sa posisyon na magsalita, no? Kasi hindi ko nga nakakausap sila. Pero si Kapeso kasi guys, pumunta doon, no? Si Kapeso kasi nakausap niya, no? So hindi natin alam kung ano po ang na-confide or naisabi ni Nanay Hansel kay Kapeso. So since nakapagsalita na si Kapeso, ang kulang na lang po talaga is confirmation ni Nanay Hansel na is either totoo or hindi. No? Yun yung maganda. That's good. Confirmation na lang kung totoo ba yung kwento ni Kapeso o hindi. Kasi ang mangyari dito guys, ito comment ko lang po ito. Kapag tinanggi, pag sinabi ng magulang na totoo yung sinabi ni Kapeso, lumalabas. Totoo yung claim na hinawakan as a manager ni Doc Lat and the same time kinokontrol at didiktahan sila. So maraming magagalit kay Doc Lat ngayon. Ngayon naman, kung itatanggi naman ng magulang o ni Nanay Hansel na hindi, o kaya ng Patalero family, itatanggi nila na wala silang kunuwento. Mapipilitan naman si Kapeso na maglabas pa ng mga ibang mga bagay na ikano. So, ano yan guys in the end, may ipit dito si Doc Lat. Kasi nasabi niya nakwento na niya. So, nakukuha niyo po kapag pag hindi siya umagree, mangyari diyan, lalong ilalabas ni Kapeso yung totoo. Anong hindi totoo? Nagkwento na kayo sa akin tapos ang mangyari dito, masisira yung pamilya Batalero, masisira din si Doc Lat. Bakit? Di ba? May sinabi silang hindi maganda kay Doc Lat, at the same time lalabas sinungaling sila. Kung itatanggi nilang walang sinabi si Kapeso. Ngayon, kung hindi naman nila itatanggi, masisave sila. Ang malulubog dito, si Doc Lat. Kasi, dito to, sinabi ni Kapeso, sinundurog. Si Doc Lat lang. Pero yung pamilya, masisave pa kasi ang mangyayari dyan, yung mga supporter ni TQ, kakampi kay TQ yun, of course. Lalo na pag nalaman nilang merong pang-aabuso o panggagamit. Kung totoo man po yun, nag-opinion lang tayo. Ganun po yung nakikita ko dito. So, yun. So, pero anyway, abang tayo guys. Pero for sure si Doc Lat na maiipit dito. Aminin man o hindi. Siya dito. Kaya sabi ko nga sa comment ko, baka mawala na yung tingguapa na yan kapag lumabas na yung totoo. Information lang po talaga ni Nanay Hansel o ni Beyonce kung ano po ba talaga ang totoo. Di ba? Kasi kung ako magsalita dito, sabihin nyo, si Kapitana sinungaling yan, fake news yan, chismis lang yan, hearsay lang yan. Kasi wala naman siya doon, hindi naman nakausap. Pero sa Kapeso kasi guys, nakapunta doon. Nakausap niya yung pamilya. So, possible na baka merong naikwento si Nanay Hansel kay Kapeso. Pero meron talaga yun. Meron. Sabi nga ni Kapeso, may ilalabas pa siya Pero pa doon sa sinabi niyang may nagko-control, tsaka nagdidikta. Tapos sinabihan pa niya magdirekta sa
Huwag sa ano, magdirekta na kay TQ pag yung mga sponsor. Meron pa yan. Ang tagal nila nag-banding, yun lang nakapag-usapan nyo. Ano yun? Pero sabi ko nga, sooner or later, lalabas din naman yan. So, kung ako kay Beyonce at kina Nay Hansel, habang maga pa, magsalita sila. Yes. Kung ano yung totoo sa side nila. Para madipensahan din nila yung sarili nila. No? Madipensahan din nila sarili nila. Kasi kung comment-comment ka lang dun sa mga live, di ba? Eh, marami pang sasaw-saw mas gugulo. Linda 71, 251, shout out sa iyo and God bless. Para sa akin, wala naman dapat issue eh. Pinalaki lang ng nagkunwaring supporter pero busters pala ang mga nasa kabila. Kaya kung papatulan, eh tuwang-tuwa Puro ay ganyan. Pinalaki. Eh, talaga naman team guwapa yun. Ayun nyo pang aminin. Ang iilan lang kayo. Di ba? Ba't gagawin ng nagpapanggap yun? Ang bira naman itong mga to. Ayun nyo pang aminin. Maggising nga kayo sa totohanan. Talagang merong hindi sila in good terms. Magising kayo, mga followers ni Tiki tsaka ni Doc Lat. Hindi sila in good terms. ang kalamnam. Tapos ngayon, kita ko sa title ni Lola Glo, gusto daw ni Kapeso na i-promote ni Beyonce ang produkto, no? Eh, yan din naman ang nangyari dyan sa Team Guapa eh. Kung i-analyze yung mabuti, guys, nung malabas kasi dito na si Beyonce, gusto nila si Beyonce exclusively lang talaga sa Team Guapa, no? Parang ayaw nila na merong ibang kakulab si Beyonce. Kasi tingnan nyo yan, issue sa inyo yung panggagamit ni Kapeso kay Beyonce. Pero kung tutuusin, dyan sa Team Guapa, gamit na gamit ko din naman si Beyonce. Di ba? Oh, issue sa inyo yung sabi ninyong yung may po-promote yung product ni Kapeso kasi nagbigay siya doon kay Beyonce. No, ma-promote yung business ni Kapeso na nagtitinda siya ng mga ganyang bagay na binigay niya kay Beyonce. Eh, dyan sa Team Guapa, di ba? Nagpapapromote din kayo ng business ninyo kay Beyonce kasi sabihin pa natin na yung product na yan binibigay nyo kay Beyonce para pang kabuhayan, showcase ni Beyonce yan. Pero napopromote na yung taong nagbigay niyan is may business silang ganyan. Di ba? O sabi nga ni Asa, sa mga gusto pa po mag-order, di ba? Ng mga produkto na yan, i-PM nyo lang ako. So, ibig sabihin, kung may mag-order niya ng bulyong-bulyong, promotion din niya ng may-ari ng produkto na pinopromote nyo dyan sa Team Guapa, di ba? So, kung tutuusin, pareho ang nangyayari na nagagamit nyo si Beyonce, nagagamit din dito sa kabila, no? Napopromote ang negosyo ni Kapeso dahil sa pagbigay niya ng mga product kay Beyonce. Pero sa inyo ganun din, napopromote din yung business nyo dyan dahil sa pagbibigay nyo ng product kay Beyonce. Di ba? Hindi ganun. Tama naman po kayo, Ma'am Kapitana. Agree ako doon sa sinabi nyo. Kumbaga parang both naman kayo nakikinabang ganun din, no? Pero ano nyo, ma'am, kasi, ang sasabihin lang dito ng mga Team Guapa sa inyo, mas legit kasi sila. No? Kumbaga sa empleyado, no? Kumbaga sige, dun sa word na empleyado nila, kunwari ito, employer tsaka employee. For example, no, ako ABS-CBN ako. For example lang po ito, ABS-CBN ako. Meron akong talent, no? Nagpunta yan sa amin. Ngayon, syempre, kung kami gagawin naming promoter itong talent namin, may karapatan kami kasi sa grupo namin siya eh. 'Di ba? Kami ang tumulong sa kanya, kami sumuport sa kanya unang-una eh. O tapos merong may Apple, kiki-Apple siya. Tapos gusto niya i-promote din nung model na yun o yung talent na yun, itong produkto niya. O sa tingin mo tama 'yon? Actually, yung Team Guapa, may karapatan. Dahil kasamahan naman talaga nila in the first place, kasama nila si Beyonce. Ngayon, ang walang ano diyan, kahit ang sabihin ni Kapeso, hindi siya legit diyan. Umepal lang siya. Kung gusto niyo gamitin si Beyonce, wala siyang karapatan doon. Unang-una nakiki-Apple siya. Siya ngayon makapal ng mukha eh. Pero tama yung sinabi niyo, pero kung tutuusin, Apple si Kapeso diyan. Wala siyang dapat karapatan diyan. Kaya nga lang, nangyayari na ngayon, no? Sinasabi mo nga na gamit din si Beyonce dun sa Team Guapa kasi nga ginagamit ngayon sa produkto. 'Di ba? Ganun nangyayari eh. Parang ginagamit pa rin si Beyonce dun ng Team Guapa eh. Tapos ngayon si Kapeso gusto naman din yung gamitin si Beyonce para i-promote yung produkto niya, pero in the first place, Apple kasi Kapeso eh. No, ako maintindihan ko yung Team Guapa kasi yun ang trip nila eh. Kasi sila talaga in the first place, sila yung magkakasama. Ba't mo papakinggan yung Apple? Kaya lang, ang nakikita ko ngayon, hindi mo na matatawag na Apple si Kapeso. Kasi nakuha niya ng loob ng pamilya. So doon papasok na magkaaroon na ng karapatan si Kapeso na papromote yung mga produkto niya. Ano na yan? Away-away na yan. Talagang pero both sides sila nagagamitan. Di ba? Di back to you.
Sinasabi nyo, ang kalingap nang gagamit. Kayo pala, gamit na gamit. Sabi ni Kapitano, pero wala, normal naman po yan Siyempre, gusto nila magkaroon ng kita, mapromote yung produkto nila. Normal yan. Pero dapat, dito, kung gusto nyo pa-promote yan, bayaran nyo yung tao, yung bata, yung dalagita. No, hindi pa pwedeng ngayon, hindi na libre lahat ng pagpo-promote. Siyempre, may pangalan yan, kaya paano, no? At the same time, nakilala naman, may mga followers. Siyempre, bibili ng produkto yan. Di ba? Pero ngayon, lumalabas, nanggagamit din pala kayo. Pero kayo, puna sa kalingap, sila pala nanggagamit, mas matindi pa. No? Dinaan lang sa produkto, pero ginamit nila. Sinabi na ginagamit daw sa pagbablog. Kita mo, yan sino mas nakikinabang ngayon? Hindi nga vlog, pero hindi nyo nga binablog, pero ginagamit sa produkto, mas worse yun. Alam niyo kung bakit? Kapag yung mukha ni Beyonce nandun sa produkto, tapos yung pangalan niya, tapos ang nangyari dyan guys, nagkaroon, ito for example lang to nagkaroon ng problema yung produkto. Sinong nakakaya? Hindi ba si Beyonce? Kaya nga iba to, binabayaran yung mukha at saka pangalan Ang binabayad pa dyan, milyon. Lalo kung malalaking produkto bumibenta ng malaki. Milyon ang binabayad nila kasi pag nagkaroon ng problema dun sa produkto, masisira din yung karir ng model. Di ba? Ganun lang po 'yun. So ngayon kung nababack to you sila sa issue na gamitan, mas sabi mo nga gamit na gamit. Pero totoo si Kapeso Apple diyan. Sa may Apple siya. Hindi niya dapat ginagawa 'yan. Kaya lang sabi ko nga nakuha niya ng loob ng pamilya Batalero dahil sa Eureka washing machine ata. Sobrang bait nga daw Hindi ko alam kung mabait talaga. Hindi ako naniniwala. Sorry po Ang nangyayari na nagagamit yung si Beyonce, nagagamit din dito sa kabila, no, napopromote ang negosyo ni Kapeso dahil sa pagbigay niya ng mga product kay Beyonce. Pero sa inyo ganun din, napopromote din yung business niyo diyan dahil sa pagbibigay niyo ng product kay Beyonce. Di ba? So pareho lang naman na kinabang. Kaso lang, sa nangyayari kasi ngayon, parang lumalabas na gusto ninyo si Beyonce exclusively sa Team Guapa lang talaga siya. Di ba? Na kayo lang ang pwedeng makinabang o gumamit kay Beyonce. Di ba? So given na yan sa pagre-reaction, hindi nyo talaga yan maiwasan na kahit sino pwedeng mag-reaction. Oo, kahit sino, mag-react ka. Pero walang, kung mag-react ka lang, pero wag ka lang maninira nang walang basihan. Yun ang mali. Iba kasi nag-react, walang basihan Pero sa mga niyang may mga product na na-involved, guys, kung tutusin pareho lang naman, so ano po ang problema? Di ba? O ngayon, dinamnail ninyo na gusto ng Kapeso i-promote yung business niya. Pero di ba ganyan din yung ginawa nyo? Pinapapromote nyo rin yung Beyonce yung business ninyo? Ano ba ang purpose? Di ba? Wala kang doon, di mo sila questionin, Kapitan Nehad. Di mo dapat silang questionin. Kasi una-una, meron silang rights. Parang sa kalingap, may rights sila kay, totoo may rights sila kay Beyonce nun Kay TQ, dahil tinutulungan naman. Actually, ang kalingap ang may rights sa kanya that time ngayon, umalis sila, nagpunta ng Team Guapa. May karapatan sila. Hindi mo pwede sabihin na parang ginagamit yun din naman, di ba? Di ba? May right kasi sila. Pero ngayon, wala na silang rights. Kasi nakuha na nga ni Kapeso yung loob. Ngayon, may karapatan na si Kapeso. Gamitin si TQ kung gusto niya. Pero sana, bayaran nila yung dalagita. Kasi kawawa naman. Gagamitin yung mukha tsaka pangalan. Tapos, ang ibibigay nyo lang kita. Mali yun. Dapat bayaran nyo siya separate. Ganun yun. Baka di alam ng nanay. O ni TQ. Kung okay TQ, huwag siya pumayag. Humingi kayo ng talent fee. Talo kayo dyan. Gagamitin mo mukha ninyo, pangalan ninyo para makabenta sila. Mas malaki kitain nila kaysa sa inyo. Talo kayo doon. Humingi kayo ng talent fee doon sa paggamit ng pangalan tsaka mukha ni TQ. Yun ang mapapayo ko. Ang purpose? Di ba? So pareho lang din naman guys. So ano ba? Hindi nyo pwedeng angkinin si Beyonce. Unang-una, may sariling channel yan si Beyonce. Kung gusto nyo sumuporta, Tama siya dyan. Hindi pwedeng angkinin. dapat voluntary, suporta lang kayo. But it doesn't mean, di ba, nahawakan nyo si Beyonce. Kasi ang nangyayari ngayon, parang ganun din Tingnan niya, dumating sa punto na kailangan ni Beyonce mamili. So, ibig sabihin, wala din naman pagkaiba. Kaya sabi ko, same pattern lang ang ginawa ninyo diyan sa Team Guapa kasi doon sa pinanggalingan ni Beyonce. Di ba? Tsaka ganda naman ginagawa ni Kapeso. Ganun din naman, pinagkaiba. No, si Kapeso ganun din. Huwag mong masyadong digtigin yung Team Guapa, tsaka Kalingap. Digtigin mo din si Kapeso. Ganun din ginagawa ni Kapeso ngayon. Umalis si Beyonce doon sa Kumunoy. Sa Kumunoy pa rin siya napta. Hindi. Umalis si Beyonce sa Kumunoy. Mas napunta siya sa dalawang Kumunoy. Mas worse pa. Ganun lang yun.
sa Kumunoy pa rin siya napunta. Di ba? Dapat pag sumuporta lang tayo. Hindi pwedeng diktahan ninyo na, ay, huwag ka dyan magpagkulab kay Kabeso. Bakit nyo diktahan? Vlogger po si Beyonce. No, Yan, agree ako dyan. Hindi nila pwede kontrolin yan. Pag gusto ni TQ, wala kayong magagawa doon. Kahit, di ba? Gusto niya yun eh. Trip niya yun eh. lang isang vlogger at content creator, di ba? Ay natural lang po yan na makipag-collab ka. Yung mga million views nga dyan, no? Sila nga ni mga Ibana yan, sila ni mga, yung mga sinong sikat yan, si Haraki, sino nga yan, million na nga yung views nila, si Gamang yan, no? Mga million Sila si Naida, sila mang yan. na nga yung views nila, nakikipag-collab pa sila. Kasi yan, may expand yung channel nila. At mas makilala sila ng karamihan, kaya dyan sila kumikita, may mga endorsement silang mga nakukuha. Di ba? O ngayon, nagbigay kayo ng product kay Beyonce as pangkabuhayan, kailangan ni Beyonce ibenta yun. No, kailangan ni Beyonce ibenta yon yung mga product na binigay ninyo. Isa na peso nagbigay din naman siya ng product na hindi na kailangan ni Beyonce ibenta. Di ba? Tingnan nyo nga guys, no? Selos talaga ang dahilan dito. Ha? Binibigyan nyo si Beyonce ng produkto na ibenta ni Beyonce bilang tulong nyo sa kanya na yon. Si Kapeso, nagbibigay din po ng produkto niya kay Beyonce na hindi na niya kailangan ibenta. Sige, pare-paras naman kayo. Nanggagamit kayo. Alam nyo daig pa kayo ng Team Kalingap. Alam nyo bakit? Ang Team Kalingap, no, sa vlog lang. Kayo sa produkto kayo, mas matindi pa nga sa inyo eh. Ayan ang malinaw na pinagkakitaan ninyo. Dahil ginamit nyo sa produkto. Yan talaga yung word na pinagkakitaan. O ang tanong ko, binayaran nyo ba yan ng talent fee niya? Kasi ginamit nyo yung muka o ng pangalan sa produkto ninyo. Alam nyo bang bawal yan? Lalo na, kumbaga parang kung titignan mo sa, I don't know kung papasok to sa code ng sa mga commercial and sa mga labor. Kasi ginamit niyo yung mukha ng dalagite sa produkto nyo. Dapat yan, bayad siya. Pero kung bayad siya, okay yun. Pero ang tanong ko, kung gagamitin niyo sa produkto yan, si Beyonce, mas malala yung ginawa ninyo. Kasi ang Kalingap, hindi naman ginamit si Beyonce sa isang produkto eh. Sa Velvet, as a model, pero kumikita talaga siya doon, 40K, nasa vlog yun, binabayaran siya. No, pero hindi naman, kumbaga, hindi lang naman si Beyonce yung yung nandun sa Velvet eh. Pero ito matindi kasi produkto nyo yan eh. Siya yung nagiging model, siya ginagamit nyo para magkaroon ng market. Hindi ba't kayo ang matotoong manggagamit? Ang Kalingap, binablog, kumikita ang doon dahil sa vlog, pero sinusuklian ng Kalingap yon, di ba? Kayo, matindi kayo sa produkto. Pero okay po yan, walang masama yan. Pero sana man lang, bayaran nyo yun si TQ, si Beyonce. Bayaran nyo. Di ba? Pero okay lang man yan, di ko yun pero kung sasabihin nyo ginagamit si Beyonce ng Kalingap, totoo mas gamit na gamit si Beyonce sa inyo. Nilagay nyo pa sa produkto. Tingnan mo yung Glutasop ng Velvet. May mukha ba ng mga Kalingap Angels? Wala. Kayo talagang gagamitin yung pangalan ng bata. Hindi ba sino nakakaya? Kayo talaga lang gagamit. Si Kapeso, tsaka iting guwapa. Huwag kayo magagalit sa akin. Ngayon, kung babayaran nyo si TQ, edi okay po yun. Pero kung walang bayad, gagamitin nyo, pagkakakitaan nyo yung bata. Ang ibibigay nyo lang, ilang portion, pero kayo, ikaw alam mo as a businessman, imposible namang magninegosyo ka ng palugi. Siyempre yung kikita ka. Di ba? Real talk, hindi po ako nakikipag-away. Kaya mapikon sa akin. Pero yung ginagawa nila, okay sa akin yan. Pero wag lang kayo magsalita na gamit ng Kalingap yung si Beyonce. Kayo din naman po nanggagamit, di ba? Nababack to you kayo. Di ba? Kasi kayo puro kaibahan sa Kalingap. Ginagawa nyo din pala. Pero ang sabi ko nga, ang Kalingap man, ginamit si Beyonce pero nakatulong sila kay Beyonce, napabahayan. Sa mundo ng social media, usong-uso dito ang gamitan. Again, tama si Ma'am Kapitana doon na kahit even the reactor ginagamit si Beyonce. Totoo naman po yun. Pero sa tamang paraan. No? Kami, hanggang reaction lang kami. Pero pagdating sa mga negosyo, iba na usapan nun. No? At di ginawa ng Kalingap yun. Ngayon, kung gusto nyo talaga tumulong kay Beyonce, di ba the more na tumutulong, the more na mas maganda? Di ba? Kung tumulong kayo, may iba pang tumutulong kay Beyonce, di ba mas maganda? Ngayon, kung tingin nyo ginagamit ni Kapeso si Beyonce, di ba yung ginagawa ninyo pag nagamit din yan kay Beyonce? So, ano pinagkaiba? Wala namang pinagkaiba. Tama siya doon. Very good point, Kapitana. Sa Batalero, speak out as soon as possible para hindi mawala ang issue. To clarify or close that problem, God bless you everyone. Di ba? Kasi kung importante sa inyo si Dr. Love, di ba? Hindi dapat gumawa kayo ng way na hindi mawala si Dr. sa inyo.
Ngayon, kung mahal ni Dr. Love si Beyonce, dapat mawa din si Dr. Love ng way na hindi rin mawala si Beyonce sa kanya. Ang nangyari kasi ngayon, nagpataasan ng ihi eh. Kasi kung tutuusin, ano ba makukuha ni Beyonce kay Dr. Love? Di ba? Oh, yes, natutulungan niya si Beyonce para i-promote. Pero kung tutuusin, hindi naman sponsor si Dr. Love. Di ba? Hindi naman sponsor si Dr. Love. Si Dr. Love pa nga nagkakaroon ng sponsor dahil kay Beyonce. Real talk, di ba? Si Dr. Love pa ang nagkakaroon ng sponsor dahil kay Beyonce. Huwag mong palabasin si Dr. Love kasi hindi siya sponsor. Parang sponsor kasi yung nakakatulong. Actually, that's a wrong mindset, no? Ako, kahit galito kay Dr. Love, no? Kay Doc Lat. Pero, kung hindi kay Doc Lat, hindi naman talaga yan makikilala din eh. No? Kung di na-scout, tingin mo, kung di na-scout ni Doc Lat yan, magkakaroon ba ng sponsor yan? Yes, si Doc Lat nagkakaroon ng sponsor. Tama ka doon. Pero hindi mo natin maaalis. Kung hindi dahil kay Doc Lat, hindi niya makikilala. At nung nakilala, na-scout niya si, sabi niya, na-scout niya, pinakilala siya sa Kalingap, mas lalong gumanda buhay nung napunta sa Kalingap. Di ba? Pero sa punto na yun, tama ka naman doon, pero wag mong baliwaliin pa rin si Doc Lat. Hindi, huwag mong parang isipin na sponsor kasi ang nakakapagbigay. Si Doc Lat, nagkaroon din ng sponsor. Totoo naman yun, nakinabang siya. Pero hindi mo pwedeng, hindi natin pwedeng alisin. Isa siya sa nag-scout kay TQ. Ako para sa akin, nakatulong din naman siya. Pero mas para sa akin, again, mas nakatulong pa rin ng Kalingap. At hindi ginagamit ng Kalingap si TQ sa mga produkto nila. Yung pangalan, mukha, hindi. So, yun lang po. So, anyway, maraming salamat. Medyo putulin natin to. So, sana po wag po ay mapikon sa akin. At hindi ko po minamasama. Hindi po masama na gamitin sa produkto ang isang tao. Basta, ang masasabi ko lang sana, bayaran niya nila si TQ. Kasi kawawa naman. Di ba? Gagamitin yung mukha, o kaya pangalan para sa produkto nila. Sila kumikita sila. Wala nagnenegosyo ng palugi. Wala po. Hindi gagawin yun. No? Ako okay naman po yun. Pero ako masasabi ko lang in the first place, kung hindi umepal si Kapeso, wala namang gulo eh. Kaso umepal siya eh. Ngayon, dahil umepal na siya, nakuha niya ng loob ng Batalero family. Ayun na. Gusto nang ipapromote ang kanyang produkto. Tapos Kapeso, sabihin mo, yes, sabihin na natin, wala kang sponsor. Galing kay TQ. Pero para gamitin mo siya sa produkto, yan talaga pinagkakitaan. Tandaan nyo guys, kapag ginamit ang muka at pangalan mo, yan talaga ang malinaw na pinagkakakitaan. Yan talaga. Di ba? Kaya huwag kayo magsasalita sa Kalingap ng ganun. Kayo pala mas worse pa ang ginagawa nyo. No? Yun ang masasabi ko. At anyway, yes, only my opinion. No? Huwag po kayo mapikon. No? At opinion ko lang po yan. Pwede kayo maniwala, pwedeng hindi. Pero sa mga guys, sa mga solid viewers natin, syempre sa lahat ng mga Team Kalingap, please like, comment, and subscribe. Syempre, mag-comment ka. Ano masasabi mo sa ating ginawang reaction video. And to God be the glory. Paalam.